Okay, goody guys, no? Mayroon kaming service ngayon guys. Pupunta kami ng Bacoor 3, no? Molino Bacoor 3. Mayroon kaming i-service na Toshiba water dispenser, no? So mayroon daw problema. No? So biyahe kami ngayon, no, para mapuntahan ito, no. So sa mga nagtaka pala bakit bago na yung ating account, no? Na take down ni Facebook yung aming Facebook page. Nurture Repair Shop at saka yung Nurture Vlog namin, no? Kaya bago na yung account natin, no? So gumawa tayo ulit ng panibagong account. Same name pa rin, no? Para hindi maligaw yung mga naghahanap sa atin, no? Kasi marami tayong mga customer na nakapalo sa ating Facebook page, no? So lalo na sa ating Facebook, no? So yun, na-take down yung aming page, kaya bago na lahat yung ating page guys, no? So ganoon pa rin naman, magbibigay pa rin naman tayo ng mga tutorial, no? Kahit na-take down yung ating Facebook page, no, kasi wala tayong magawa, no, kahit i-off pa ni Facebook, talagang nagbibigay pa rin naman talaga tayo ng mga tutorial, no? So yan guys, ito pagdating namin Toshiba, blinking yung cold, yan na yung indicator ng cold guys, ay blinking siya, no. Tapos ang issue nito guys, hindi siya lumalamig, no. So common problem ito guys sa mga Toshiba, kung hindi siya nagyayelo, yung ayaw maglabas ng tubig, ito naman nagbi-blink yung cold area, no. Blinking siya, hindi siya lumalamig, no. So ang water dispenser, kapag hindi siya naglabas ng tubig, nagyayelo siya, may problema sa sensor, no. So ito naman guys ang ating tingnan, kasi nagbi-blink siya. I-check din natin yung kanyang sensor, no. Sensor again yung tingnan natin. Actually guys, yung mga bottom load kasi, ang laging issue talaga ng bottom load dispenser ay yung mga sensors niya. Yun lagi talaga ang may problema, no, yung pinaka sensors niya, no. So yun, ayan, so medyo maingay sa area natin, no, may nag-aaway yata dito, ayun. So ngayon ito guys, nandito nakalagay yung sensor niyan, yung sa cold, no, malapit dito sa kanyang board, no, nakaipit diyan, nakasiksik. So buksan natin, i-check natin to, no. Tingnan natin. So ang pag-check nito guys, ang ginagawa namin nito, kinakat na lang namin tong sensor niya, kasi nga medyo mahirap siya ilagay doon sa kanyang socket, no, sa harapan. Kaya ang gagawin namin, testerin namin to. Check namin kung buo pa ba yung resistance nitong sensor na nakakabit sa kanya, no. So tingnan natin. Ang resistance naman nito guys is ano lang, 8 kilo ohms, no. 8 kilo ohms yung value ng isang sensor pagdating dito sa cold, no. Samantala doon naman sa hot guys, meron din siyang sensor, pero ang value naman nun ay 32K, no. Yun po yung value niya, mataas, no. So dito medyo mababa lang yung value niya, no. So 8K, no. So ito guys, yung sensor niya, yung kulay itim na ito yung nakatusok guys sa stainless, no. Nakadikit ito doon. So ang gagawin natin dito, katin natin to din, sukatin natin, tingnan natin kung anong resistance ang makukuha natin dito, no. So yun, i-splice muna natin to. So hindi na natin kinat yung video guys, no, para at least may idea na kayo, no. So importante mapakita natin, masukat natin to kung buo yung sensor or bad na siya, no. So ito guys, ni-splice lang ng kasama natin para ma-test ito, para ma-check. So ang pag-check nito guys, gamit kayo ng resistance sa tester, no. So ang requirements lang niyan guys, 8 kilo ohms dapat ang makuha natin. Lalo na ganito guys na hindi siya malamig, dapat 8K yung makukuha natin diyan, no. Kasi nga hindi siya malamig, hindi siya umaandar yung compressor. Kasi ito guys, kapag busted na ito, minsan hindi na umaandar yung compressor, or minsan naman umaandar na walang pahinga na. Ayan guys, testerin natin. Resistance tayo. Ayan guys, oh, mapapansin nyo guys. Ayan, wala na, shortage na yung pinaka sensor. Ohms na po yung na-reading natin, no. Hindi na siya kilo ohms. So ibig sabihin, confirm natin na sira nga yung kanyang water level sensor. So papalitan natin siya guys, no. So yan, ilalagay lang natin yung pinaka sensor dito sa gilid. Yan lang yan guys, isiksik nyo lang sa may styro, malapit siya sa stainless, to. Iipit nyo lang siya dyan, no. So yun, tapos i-splice nyo na lang para hindi na kayo mahirapan. So dyan lang yan sinisiksik guys, no, sa styro. Din i-splice nyo na lang tong wire na to, no, para hindi na kayo mahirapan. Kasi pag alisin nyo pa dun sa socket guys, mahirapan kayo magkabit, no. So yun, ito natin, pinipix na natin, tapos testingin na natin kung working na ba.
No, tingnan natin. Saksak natin. Ayan. Ayan. So, mapansin nyo guys, hindi na siya nagbi-blink. No, steady na yung ilaw niya. No, so, yun. Pag nag-steady na yan siya guys, working na yan. No? So, okay na yan siya. Ayan. No, steady na siya. Hindi na siya nagbi-blink. So, ibig sabihin, tumatakbo no, yung kanyang compressor. So, yun. Ayan. Okay, thank you. Bye-bye.